Nakailang committee hearings na. Ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Lahat ng mga ayaw sa Duterte, kailangan natin magkaisa sa 2028. Kayo lang naman yun eh. Alam nyo, pagka lumapag kayo sa kahit saang lungsod, Tondo, Caloocan, Las Piñas, sa kahit saan, maggawa kayo ng survey. Wala pang nagsisurvey ngayon, pero may nakikita na ako mga iba nagsisurvey na. May mga nagsisurvey na karamihan puro Duterte yung pinipili at gusto talaga si BP Inday Sara maging presidente sa 2020. Baka natatakot pagalitan mo. Mr. Chair, kahit gusto ko pong gawing light tong usapan natin, we are really offended kasi. Yes. If Hindi pwedeng issue na bayan ating pagsapan. Alright, what's up mga kayonin? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue na bayan ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Mega live shoutout sa lahat ng viewers natin for today, April 9, araw ng kagitingan, syempre. Masalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Oy, pasok na mga suke, yung mga team replay dyan. Maraming salamat sa lahat ng pagtangkilik nyo sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang Para sa mamamayan. totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Ay. Namali pa ng pinto. Ay, mega love shoutout sa lahat ng viewers ng Joe Malone TV, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel natin. Paki-double check naman mga kayon. Kung nakasubscribe na kayo, kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click na rin yung bell icon. At sana wag po kayong mag-skip ng ads na every time na may lalabas dyan. Maraming salamat kung gagawin nyo yan. At sa description box natin, mga kayon, meron po tayong backup channel dyan. Kung mahilig ka sa pagkain, gala, chismisan, kwentuhan, real talkan, lahat. Tito ng ina mo, Tito John para sa food vlog natin, Kwento Terong Tito para sa podcast natin. We're talking about anything under the sun, lahat. Pati yung mga clearing operation dyan sa Maynila, marami po dyan. Mga backup channel natin, sana po ma-subscribe ninyo. Okay? Thank you sa mga gagawa at thank you sa mga hindi mag-skip ng ads. Mga kayon, dito sa Pilipinas, just to update you, grabe na yung presyo ng langis, ng crudo, yung gasolina, at yung, should I say, na necessity na rin kasi yung sasakyan. In a way, na, syempre, presko, malalambigan ka, hindi ka mahihirapan. Kung ikaw lang mag-isa, ito suggest ko lang, kung ikaw lang mag-isa, at hindi mo naman kasama yung pamilya mo, pwede siguro magmotor ka na lang, mag-commute ka na lang, o otherwise, maglakad ka na lang. Diba? Pero usually, pagkakasama mo pamilya mo, yan yung gagamit ka ng sasakyan. Sa case ko, pagka may therapy yung anak ko, dahil may autism yung anak ko, pagka may therapy, pupunta kami, gagamitin ko sasakyan. Kasi mainit eh. Diba? Although walang aircon yung sasakyan ko. Diba? Kaya nakikiusap ako, wag sana kayo mag-skip ng ads. Ganun nakahirap yung buhay dito. O kahit pa paano, medyo nakaka-ano pa ako niya na, I mean, di naman ako mahirap na mahirap. Yun nga lang, syempre, yung sa pangangailangan ng anak ko, dahil sa mga therapy, alam nyo naman kung, well, kung wala kayong idea, just to give you an idea, medyo mahirap at kailangan financial capable ka.
dahil magastos ang therapy session. 3 times a week, pera pa yung SPED school ng anak ko. Ganun kakailangan yung financial para masuportahan yung therapy. Wag na kayo mag-skip ng ads, hindi ko kayo hihinga ng pera. Wag na lang po kayo mag-skip ng ads. Kung may lumalabas na ads na mahaba, ay magtimpla na lang po kayo ng kape o magwalis na lang kayong bigla. Ganun na lang, ha? Maraming salamat sa gagawa nun. Okay, game. Subscribe at sana ma-subscribe niyo yung mga ibang channel target natin, maka-silver play button dyan. Okay, game. Umpisahan na natin. Okay. Marami lumabas kahapon na kesyo, marami raw mga pulis, may mga security sa St. Luke's dahil etc. Keso sino daw ba nasa loob. Maraming chismis na lumabas kahapon at sana yung iba sinasabi na wish granted na naman si Cara David kasi parang ang hinala nila di umano si BBM yung nandoon sa loob pero hindi naman na-confirm eh. Okay, ganito. Marami kasi klaseng supporters ng DDS, ng mga diehard Duterte supporter. Maraming klase at maraming level. Okay, hindi ko ipapanalangin na sana mamatay na yon o sana mamatay siya o sana sino man dito. Pangit yun. Kasi parang binabalang din natin yung level. Hindi naman natin gusto yun eh. Ang gusto lang naman natin talaga, hindi natin kailangan maging ganun kasama. In a way na magwi-wish ka na sana mamatay. Huwag ganun. Sabi ko sa inyo dito, hindi porket pinagtatanggol natin. Isa lang ang gusto natin, maluklok natin si BP Inday Sara, maprotektahan natin. Pero hindi mo kailangan bumaba doon sa ganun level na magwi-wish ka ng ganun para lang mapakita mo yung suporta mo kay BP Inday Sara. Hindi ganun. Di ba? Huwag ganun. Sa atin, ako, I would say, na sinusuportahan natin si BP Inday. Alam nyo naman yan, latag na latag kung sino yung mga sinusuportahan ko sa inyo. BP Inday Sara Isko Moreno. Pero hindi natin kailangan magwalang ya. Hindi natin kailangan maging ganun kasama. Oo, minsan napapamura tayo sa sitwasyon. Minsan napapamura natin sila. Pero wag sana tayo bumaba dun sa ganun level na kung saan. Alam mo yun? Yung ipapanalangin mo na, buti pa siya. Kasi marami akong nababasang ganun sa Facebook Doon mo makikita. Kasi minsan, maraming gumagamit ng mga ganong klaseng sitwasyon para sa engagement Sa totoo lang, nakakalungkot Sa totoo lang. Kaya hiningi ko yung suporta nyo Hiningi ko yung suporta nyo na sana masubscribe nyo yung mga channel ko. Kasi at sana maintindihan nyo kung sasabihin ko sa inyo yung mga ganong bagay na sana, alam ko galit tayo sa administrasyon. Okay, fine. Hindi ko kakampihan hindi ko kinakampihan yan. Kilala nyo ako. Alam ko galit tayo. At alam ko gusto natin maluklok si BP Inday Sara. Sawang-sawa na tayo sa nangyayari sa buhay natin. Wag lang yung klaseng ganun level. Kasi parang sinabi mo na rin. Parang bumaba tayo sa level nila Parang sinabi rin natin na ganun na rin tayo. 'Di ba? Lalong-lalo na hewan ko kung wala nga nakapag-confirm o ayaw ba nila o kung totoo man ayaw nilang ilabas yung totoo. Regardless, ang problema ngayon yung korupsyon sa Pilipinas at ang problema ngayon, yung kahirapan ng mga tao sa Pilipinas at yung mga mahihirap, nagiging mahirap. Mahirap ang buhay. Alam ng mga OFW to. Kahit hindi na yung OFW, kahit na yung mga nakakaintindi na lang ng buhay natin dito sa Pilipinas, lokal, Luzon, Visayas, Mindanao, kami, putya, alam ninyo. Alam ninyo. 'Di ba? Hindi solusyon yung pagmumurahin natin sila. Hindi solusyon yung hilingin natin na mamatay sila. Hindi solusyon yun Kahit sabihin natin lahat tayo, ikaw, ako, kahit i-wish pa natin yan, kung hindi naman talaga mangyayari, hindi naman Pero syempre, ang kailangan natin, may iluklok natin si BP Inday Sara, maprotektahan natin dahil nalalangin tayo at naniniwala tayo, we strongly believe in VP Inday Sara's capability na mapapatunaw niya yung Pilipinas. Kaya pinoprotektahan natin, doon tayo mag-focus. Huwag na natin ibaba yung ugali natin, yung attitude natin, yung character natin dun sa level nila. Kaya lagi ko sinasabi, there are many different, attitude levels of how to be a diehard Duterte supporters. Marami. Iba-ibang level yan. Yung iba, I'm sure alam nyo yan at alam ko ramdam nyo yan. Yung iba kasi ginagamit yung pagka-DDS. Yung iba ginagamit yung sitwasyon. Yung iba, ginagamit lang din si BBM para sa engagement, para kumita sila, para pag-usapan sila. Kasi sa Facebook,
Actually, hindi lang sa Facebook, sa lahat ng social media platform, pagka medyo gumaganda yung views, gumaganda yung maraming reaction, madaming likes, nakakabulag yun. Kahit wala ka naman talagang kinikita ron. Yung mga million views, akala nyo malaki ang kita? Hindi. Matutuwa ka lang kasi puta, nakailang million to, uulitin ko nga ulit. Puta, ang dami reaction nito, puro haha reaction, gagawin ko nga ulit. Alam ko yan, 2018 pa lang, vlogger na ako eh. 2018 pa lang, social media content creator na ako. Somehow, nakaka-influence yung kahit mababa yung subscription mo, mababa yung followers mo, kahit papano nakaka-influence ka eh. Kaya nga, pipiliin nyo kung sino lang yung papanooran nyo, investigahan nyo kung dekalidad ba ito, kung may credibility ba itong pinapanooran nyo o wala. Ganon. Simple lang. Simple lang. Maraming klaseng level ng DDS at ang nakakalungkot dun, yung iba, ginagamit yung ganong sitwasyon para lang sa engagement. Nakakalungkot yun, ha? Yung iba dyan, hindi naman para talaga protektahan si BP Inday Sara at maluklok si BP Inday Sara, yung talagang solid na Duterte. Yung karamihan dyan, ginagamit lang yung pagkakataon na to para sa engagement nila. Nakalungkot. Okay, game. Next. Lahat ng mga ayaw sa Duterte, kailangan natin magkaisa sa 2028. Kayo lang naman yun eh. Alam nyo, pagka lumapag kayo sa kahit saang lungsod, Tondo, Caloocan, Las Piñas, sa kahit saan, maggawa kayo ng survey. Wala pang nagsisurvey ngayon, pero may nakikita na ako mga iba nagsisurvey na. May mga nagsisurvey na karamihan puro Duterte yung pinipili at gusto talaga si BP Inday Sara maging presidente sa 2020. Siyempre, sasabihin nila yan. Sasabihin nila yan dahil yan naman trabaho nila eh. Malamang sa malamang to, sila Trillanes, saka yung mga kalaban ni BP Inday Sara, yung mga direktang umaatake kay BP Inday Sara. Sa totoo lang, hindi na talaga makatulog yung mga yan eh. O to the point na talagang nagkakandara pa, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, itong 2026 na lang yung huling pagkakataon nila para mapatumba nila si BP Inday Sara at mukhang lumalayo talaga sa kanilang sitwasyon dahil na pumunta si BP Inday Sara sa Supreme Court para magpasa ng TRO, yung Temporary Restraining Order sa impeachment niya. At yun, doon natin malalaman. Talagang sa ngayon, o Diyos na lang talaga yung gagawa ng paraan. At ako, naniniwala ako na parang ganito yan eh. Alam nyo si Isko Moreno, matagal niya nang gustong maging mayor ng Maynila. Tumatakbo siya, natatalo siya. Tumakbo siya ng senador, natalo siya. Tumakbo siya ng presidente, natalo siya. Yung pagkapanalo, naniniwala ako, sa tagal ko sa Maynila, yung pagkapanalo ni Mayor Isko Moreno noong 2019, nakatadhana yon para sa kanya. Dahil ang tagal na niyang ginusto yung posisyon na yon. Tandang-tanda ko ang ipinangako ni ex-mayor Joseph Estrada, Erap Estrada kay Isko Moreno na isang term lang siya. Tapos tapos hahayaan niya na si Isko Moreno kasi vice ata siya noon. Vice siya noon na tumakbo. Pero ang ginawa ni Joseph Estrada, humirit pa siya ng isang term. So nagbigay si Isko Moreno. Kaya yung 2019 nakatadhana yun para kay Isko na maging mayor. Same logic applies dito kay BP Inday Sara. Sa 2028, naniniwala ako na nakatadhana siyang maging presidente ng Pilipinas. Diyos na ang bahala doon at Diyos na ang gagawa ng paraan dyan. Maniwala kayo sa hindi. Di ba? Well, eto mga to. Eto naman ang trabaho nila eh. Di ba? Yan naman talaga ang trabaho nila. Mag-ingay, magdemanda, lumaban, sasabihin na, syempre, papangako nila yung accountability, gagamitin nila yung word na taong bayan. Ganun talaga. Alam mo nyo naman sa social media, ganyan eh. Pero wag ka, hindi na makatulog yung mga yan. So, ano yung sinasabi, di ba? Next. Is John Vic Remulla the new Rodrigo Duterte? Kita nyo naman kung paano yung comparison. Sa National 10 p.m. Curfew 2020. Pag-usapan na natin to eh. Videoke Noise Ban 2026, Public Drinking Ban, Shirtless, o gayang-gaya doon sa Davao City. Nung, yan ang implementation ng Davao. Actually, dati na to eh. Kung tutuusin niya, dapat, ewan ko ba? Dapat hindi na tinatanggal yung mga curfew na yan, yung mga videoke noise ban na yan, yung mga public drinking na yan. Dapat yan, consistent na yan eh. Kasi di ba? In-implement nyo, ibig sabihin, tinanggal nyo. Di ba? Nakakaano yan. Hindi na bago sa atin yan. Napag-usapan na natin yan. Pero sa totoo lang,
Mema nyo na lang yan. Ayaw nyo ng curfew, ayaw nyo ng noise ban, ayaw nyo ng public drinking ban, ayaw nyo ng nakahubad, pero yung pagdanakaw sa gobyerno sa taas sa kaban ng bayan, gusto nyo. Nangyayari, hindi nyo mahuli. Gusto nyo hulihin yung mga curfew, yung mga... Sabagay, okay yan. O, pabor ako dyan sa curfew, video, noise ban, public drinking, pero putang ina. Shaw-shaw na lang yan eh. Shaw-shaw na lang yan. Alam mo yung sapaw? Sa Tong 8? Sapaw na lang yan. Diba? Sapaw na lang yan. Ang problema, korupsyon sa bayan. Tapos ang solusyon nyo, curfew, noise ban, public drinking ban, mga nakahubad, uhulihin. Ulihin nyo yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Oo, pabor ako dyan. At akala ko nga, implemented dyan hanggang sa ngayon. Yung nung napalitan ko na ngayon na pina-implement to, puta. Sabi ko, di tinanggal nyo pala niyan, noon pa. Diba? Tapos binalik nyo ulit ngayon. Panoorin natin to. Actually, mahaba to. Pinili ko lang, kung gusto nyo panoorin, nasa house naman. Ito si kamanggagawa party si Elijah, San Fernandez, ba yun? Ang priority kasi nito, yung wage minimum ng probinsya, saka ng Maynila, ng Metro Manila, sana magparehas. I'm sure hindi lang naman siya yung gumawa ng ganitong program o ng ganitong, ano ba tawag doon? Plataforma. I'm sure hindi lang siya. Ang hindi ko talaga maintindihan, panoorin natin, kung bakit hindi nila maisakatuparan o ma-implemented na parehas na yung minimum wage. Puta, pahirap ng pahirap eh. Bili mo, nagtaasan na lahat, pero yung sahod, hindi talaga nila mapataas. Grabe talagang Pilipinas to. It's more fun! Di ba? Panoorin natin. Medyo mahaba pa ito. Record that the Department of DepDev is not even here. Nauna pang umalis, Mr. Chair. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza. Na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Yes. Pero yun yung Mr. Chair, nauna pang umuwi. DepDev Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa, nakapatungkol sa DepDev eh. Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna ring umuwi. Ngayon lang nagpakita si Secretary Go. Ngayon lang nagpakita pero naunang umuwi. Lagi nga natin nakikita sa mga committee hearings, Mr. Chair, si Yusek Adriano. Dapat may promote na nga si Secretary Adriano. Si Yusek Adriano eh. Ang punto lang dito, Mr. Chair, nag-prepare kami ng mga tanong na naka-address sa DepDev, sa economic managers, lalong-lalo na sa DepDev, dahil yan ang lead agency na nakatoka na magbigay ng mga rekomendasyon patungkol sa national economic policy natin. At wala sa current national economic policy, wala ni isang statement, Mr. Chair. Walang kahit anong policy recommendation, walang kahit anong policy statement, walang kahit anong intervention sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners. Pinagmamalaki ng executive at ng administrasyon, nagbibigay sila ng ayuda. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng ayuda. Nagpapasalamat ang mga transportation workers na nabibigyan sila ng ayuda. Pero hindi lahat ng transportation workers nabibigyan ng ayuda. Pero anong tindig ng administrasyon sa mga manggagawang minimum wage earners? Yung ayuda, panggagago yan. Yung ayuda, band-aid solution niya. Puta, naniwala naman. Don't get me wrong ha, walang problema sa ayuda, pero hindi naman talaga kasi yan yung kailangan eh. Tatapal nyo na lang yan, mga putang ina ninyo. Pagka may mga crisis, ayuda. Pero hindi naman, yung ayuda, magkano? Magkano natanggap nyo? 5,000, 8,000, 10,000? Puta, ilang araw lang tatagal niyan. Sige, yung 10,000, di naman sa pag-aayayabang. Saglit lang yan. Depende na lang kung paano mo gagasasin yan. Pero matsaglit lang yan. Bili mo lang ng bigas yan. Batala na matitira sa'yo. Pagkain araw-araw. Hindi naman talaga ayuda ang solusyon eh. Pero ayuda yung pinantatapal nila eh. Yun yung nakakabwisit. Alam mo, hindi ko gusto to si San Fernando eh. Si Elijah. Hindi ko talaga totally gusto to.
Pero may mga gusto lang ako sa kanya, sa plataforma niya, na gusto kong may isa katuparan niya, kaya ko nilabas to. Hindi ko kilala to, hindi ko sinusuportahan to. Pero deserve niya na itapik ko siya rito. Kasi gusto ko yung ginagawa niya eh. Yung plataforma niya na gawing patas yung provincial rate at saka yung Metro Manila speed. Totoo naman, 'di ba? Totoo naman eh. Bakit hindi lang naman siya nauna diyan. Hindi, noon ko pa na nababalitaan na mayroong mga ilang politiko na gusto nang gawing isa katuparan niya. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Ang tanong bakit? Kasi kung tutuusin kung gusto nila, kayang-kaya nilang gawin eh. 'Di ba? Ang tanong diyan, bakit? Halos hindi na nagkakalayo yung sa probinsya eh. Yung gastusin, hindi naman nagkakalayo. Puta naman. Napunta naman ako sa Cebu. Pucha, yung kumain ako sa karinderya, halos kaparehas lang din eh. Ang difference lang ata, 5,000 hanggang 10 piso lang ang difference ng ulam eh. Ulam sa probinsya, ulam sa Metro Manila eh. Di ba? At sa mga middle income earners, naiwan sa kangkungan. Walang intervention ang gobyerno. Walang kahit anong pronouncement ang administrasyon. Natulungan man lang ang mga minimum wage earners. Malaking problema to, Mr. Chair. Dahil handa tayo, kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito, okay lang sa amin. Nananawagan nga kami ng TUCP, magkaroon tayo ng emergency session eh. Para lang mapag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Tapos anong maabutan natin? Mga sekretary mismo na uunang umuuwi. Anong mensaheng pinaparating yan sa mga manggagawa? Na kahit nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna ng pagdurusa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, Kung baka masapok mo yung nasa tabi mo. nasaan ang mga sekretary natin? Baka makasapok mo yan, ha? Ng gobyerno sa mga wage earners natin? Wala tayong marinig. And this is exactly the platform, Mr. Chair. Yes. Pasensyoso ang mga manggagawa. Maintindihin ang mga manggagawa. Nag-antay nga kami hanggang ganitong oras eh. Para lang makausap yung mga economic managers natin na alam ng labor movement na nangunguna rin na humaharang sa any wage increase. Yes. Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081 dito sa House of Representatives. We all know that. And this is the platform, the right platform, Mr. Chair, for us to talk with them and implore them. Now, sana man lang mapag-usapan natin yung sahod ng mga manggagawa. Yes. Sa Uplift Committee, walang dole. Nakailang committee hearings na, ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan, Mr. Chair? Parang namamalimos yung mga manggagawa. 1,500, 3,000 pesos na ayuda. Magkano yan? Arawan. Kung bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw? Sino bang pinaka-apektado? Sinasabi, Mr. Chair, ng Uplift Committee na priority yung mga pinaka-apektadong sektor ng ating lipunan. Ang mga minimum wage earners at middle income earners natin ang isa sa pinaka-apektadong sektor ng krisis na meron tayo ngayon, Mr. Chair. Sino ba ang mga sumasakay sa jeep, sa bus? Di ba mga minimum wage earners, mga middle income earners? Alam ba ng mga sekretarya natin? Gets? Ng mga minimum wage earners natin? Yung mga waiter, yung mga security guard, Promodizer, yung mga admin, clerk, staff, yung mga jeepney driver, yung mga janitor, maintenance, lahat ng mga minimum wages, baka kayo. Di ba? Yan sinasabi ko eh. Kaya hindi ko gusto to eh, si Ellie. Pero si Elijah. Pero mukhang okay naman tong taong to. Mukhang maganda naman yung ipinaglalaban nito. Sana wag kang makurap. Sana wag kang kainin ng ganitong klaseng sistema kung ano man meron sistema ng administrasyon ngayon. O kung ano man meron ng sistema dyan. Siyempre, hindi naman tayo alam. Wala naman tayo sa sapatos nila eh. Pero
ituloy mo lang, baka mahalin ka ng tao. Ganun lang kasimple eh. Di ba? Ganun minahal si Tatay Digong. Ginawa lang niya yung trabaho niya, pinagmalasakitan niya, yung yung taong bayan, minahal siya ng tao. Pinagkasigawan ng Duterte, hindi lang sa Pilipinas, kahit saan lungsod, kahit saan bansa, isinisigaw Duterte. Ganun lang kasimple. Bakit hindi nyo mataas yung sahod? That's the question. Di ba? Ang tagal na niyan, hindi lang si Elijah ang nauna dyan. Di ba? Yung mga pumapasok, mga nag-a-assist sa atin dito, mga minimum wage earners, pumapasok, nakamotor yung mga yan. Tapos ayuda, sisilawin sa ayuda. Papagas. Nagpapakarga ng diesel. Nagpapakarga ng gasolina. Buti nga ako nakamotor eh. Yung piso na mga minimum wage earners natin, dati kayang pumuno niyan ng motorsiklo. Ngayon, magkarga ka ng 300, maswerte ka na kung umabot ng kalahati. Alam ba yan ng department ng DepDev? Alam ba yan ng DOF? Alam ba yan ng economic managers? Nabubuhay kayo lahat sa simulation nyo. Hindi nyo alam ang tunay na buhay at karanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yan ang pinupunto namin. Tapos anong sasabihin nyo? Gawin nating priority ang mga pinaka-apektadong sektor ng ating lipunan. Mga manggagawang wage earners yan. Yun ang pakiusap namin ng TUCP. Kausapin nyo man lang ang mga manggagawa. Kausapin nyo man lang kami, apektado rin kami. Pero walang kahit anong intervention. Sinong sasagot ngayon, Mr. Chair, sa tanong namin? Wala dito yung DepDev. Hindi man lang nagkaroon ng hiya na mag-iwan ng kahit na assistant dito, Mr. Chair. Para masagot yung aming mga tanong. Wala na sasagot. If I may, Kong Eli, no? They both secretaries have asked permission earlier this morning pa because they have an urgent meeting ongoing in the palace pagdating dun sa subsidy ng public utility vehicles. Kaya sana nag-iwan. But in fairness to DepDev, with due respect, may iniwan sila ditong direktor at ito yung pinakamagaling daw nilang direktor. Sige nga. Mr. Chair, naiintindihan namin, merong importante na ginagawa yung mga kalihim natin, pero hindi ba equally important din to? Yes. Tama. Di ho ba? O, ano ngayon ang sasagot? Ano ngayon ang mensahe sa mga manggagawa nito? Nag-hearing tayo, wala dito yung mga pinakapinuno ng mga ahensya. O ano pag-uusapan natin? Di wala na, mag-aantay na naman yung mga manggagawa. Mr. Chair, dahil kayo na pa nag-aantay, so baka po pwedeng tanungin natin DepDev, Mr. Chair. Baka meron pwedeng isagot yung DepDev dito sa mga katanungan natin, sa mga ni-raise natin. Numero 1, bakit walang kahit anong pronouncement ang gobyerno sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners? Masapok mo yan, ha? Director Des Narvaez from Yeah. DepDev. So first, Mr. Chair, I'd like to answer the question on why we don't have DOLE at the Uplift Committee. So we do recognize that DOLE, we are actually very few in the Uplift Committee, and we're focusing on the core agencies, core implementing agencies, but we do recognize that Uplift Committee is given the authority to form subgroups, subcommittees, and we are open. No, we are looking into inviting forming a committee, involving DOLE. Ay hirap nung ganun, we are looking into it. Parang ang hirap nung ganun na parang may mga tanong tapos sige po, aalamin po namin kung ano po nga may sasuggest o pwedeng maging action. Ang hirap nung ganun. Sobrang labo nung ganung klaseng sagot, hindi yung konkreto. Dapat, alam mo yan, parang lumusog ka sa gera, putang na ba gagamitin ko? Para 45, shotgun, sniper, di ba? Hindi na lang, ano na lang yan eh, parang alibay na lang yung gano'n. Sige bro, titingnan po namin kung ano po ang pwede namin maging action sa lalong madaling panahon. Madali na lang yan, madali na lang sabihin yung mga ganyan. Pagka binabato ka na ng mga tanong, gaya ng tanong na binabato ni Kong Elijah, madali na lang yan kung tutuusin eh. Di ba? Madali na lang i-alibay yung ganyang klaseng sagot. In terms of measures for the labor sector, you're right, Mr. Chair. Currently, we are prioritizing, so the economic managers are prioritizing the severely affected sectors. And incidentally, many of them actually are also wage earners.
In terms of other concrete measures, we are currently focusing on ensuring that we protect the job creation. As much as possible, we would want to minimize job losses because as presented by the Secretary earlier, we do expect if the war lingers, no, it becomes protracted, we do expect some fallout also Labo, no? in the labor sector. And the priority now, apart from taking care of the severely affected sector, the priority is to precisely minimize job losses. Mr. Chair, naintindihan ko naman ho yung line of answer ng DepDev. Ang swerte ho ng mga malalaking negosyo sa totoo lang, DepDev. Alam niyo ho kung bakit? Kasi kanina lang may meeting doon sa Palasyo with Executive Secretary Ralph Recto. Yung mga kinatawan ng mga malalaking negosyante. Buti pa ho yun, may assurance kayo. Kasi ang pinupunto ho ng DepDev, Mr. Chair, kailangan daw proteksyonan yung job creation at hindi magdulot ng job losses sa ekonomiya natin. Ipinagpapalagay at ina-assume ho ng DepDev at ng economic managers natin na yung pag-uusap ng kahit anong taas sahod ay magdudulot ng karagdagang pagkawala ng sahod. Willing nga kaming debatihin kayo sa plenaryo tungkol dyan Pero napakaswerte ho ng mga malalaking negosyante at mga oligarko, may tagapagtanggol sila. Yes. DepDev at mga economic managers natin. So, pwede ho bang makakuha tayo ng sagot sa DepDev at economic managers natin? Is it your policy position not to include wage earners in your policy recommendations? Mr. Chair, if I may, as mentioned, it's not that we do not intend to include the labor sector. As mentioned, we are currently prioritizing the severely affected sectors. So, transport, kailan nyo po farmers. iimbitahan? Kailan nyo po i-recommend man lang yung mga manggagawa na makausap? Hindi kami nakakausap. Hindi kami na-invite sa kahit anong usapan, yung mga manggagawa, wage earners. Okay. Baka natatakot pagalitan mo. Mr. Chair, kahit Uh, gusto ko pong gawing light tong usapan natin, we are really offended kasi. Yes. If Hindi pwedeng hindi pwedeng, Mr. Chair, hindi dahilan yun na baka nang tatakot kasi pagalitan mo. No, that's not the right feeling to represent yourself, di ba? Hindi yun ang tamang sagot. if I may, I think that the relevance of the question pertains to okay naman na inaalagaan natin in terms of prioritization. Pero wala tayong nadidinig tungkol sa mga near poor. So, ang mga minimum wage workers kasi, ito yung isang hakbang na lang papunta na sa below the poverty line. Ito yung talagang nalalaglag. Meaning, in terms of economic standing, konting taas ng presyo ng bigas, konting presyo ng Apektado gasolina, laglag kagad dito below the poverty line. So, yun ang katanungan dito is, ano ang hakbang na ginagawa natin relative to paano natin mabibigyan ng lunas ang pinagdadaanan ng mga ito para hindi sila malaglag. Wala nga masabi kasi pinaprioritize nga. Kasi ganito di ba ako sinasabi ko sa inyo, nagtrabaho ako. Ang trabaho ko is Organizational Development Specialist sa isang kumpanya na pabango na sikat. Pabango, sikat dito sa Pilipinas. Ang isang goal ko doon, benchmarking, salary increase. Okay? Salary increase. Ang pinopose at pinatrabaho sa akin ng HR manager. Yun ang pinatrabaho sa akin, salary increase. So nag-benchmark ako doon sa mga direct competitors ng pabango na to, etc. And then, yun na nga. Only to find out na, hanggang sa nagkaroon ako ng ganito, solusyon. Only to find out na, kaya nga ang approach lagi, top to bottom Pagka ayaw nito, wala magagawa to. Diba? Same na logic na lang din yung ganun. So, laging kawawa yung mga nasa ibaba. Those are the people na isang step pa lang, poverty na. Doon sa poverty line na, gaya ng sinasabi ni Attorney Cui. Di ba? Doon na nakakalungkot na part. Na I don't know kung gusto nila ng ganung sagot o gusto nilang solusyonan yung sagot o ayaw talaga nila at marami silang idinadahilan. Doon sa poverty line. Thank you, Mr. Chair. Well, we can only speak of, not exactly a subsidy, but could be a form of subsidy. The measures implemented by the Department of Agriculture to ensure that Mr. Chair, affordable commodity. Ang dami pang kino-consider.
Okay mga kayon, part 2 tayo rito. Magandang usapan to. Sana huwag kayo mag-skip ng ads. Yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Maraming salamat. Part 2 tayo, Joe Malone TV. Issue ng bayan ating pag-usapan.